The Roman Catholic Church traditionally ay nag-i-exert po ng influence sa politika at mga buhay panglipunan ng mga Pilipino. Yes. Totoo yan, Yeah. ano? Pero hindi lahat tama ang kanilang mga influence na ito. For example, hinahabol nila ngayon si Sara Duterte, kunwari, for issue of corruption, graphing corruption, pero tahimik at pumapalakpak sila ng patago dahil kinakadel sila at pinoprotektahan at pinupunduhan ni Marcos at Romualdez, tahimik sila sa 1.4 trillion pesos na iskandalo ng pagnanakaw sa flood control and trillions of pesos more in other infrastructure projects. So anong tawag dyan? Di ba wala namang ibang pang termino na pwedeng gamitin? Kaipokrituhan yan, mga kababayan. Pangalawa, sabi nyo para kayo sa matino na panggobyerno, kasama nyo ang mga komunistang teroristang grupo na nagpo-promote ng pagpatay, panununog, pangbubomba, pang-ambush, pagre-recruit sa kabataan, pagpatay sa mga sibilyan, at tuloy-tuloy hanggang ngayon pati ang panggagahasa sa kababaihang nare-recruit sa NPA. Bakit nyo sila kasama? Samantalang walang ganong record o anumang karanasan o track record o anumang mga impormasyon na may ganong kinasasangkutan si Pangulong Duterte o kaya si Sara Duterte, bakit sila ang kinakalaban? Hindi ito mga tao na naghahasik ng lagim, kaguluhan at pagkawasak ng lipunan at buhay ng mamamayang Pilipino. Bakit dito sumasama ito mga pamunuan ng Roman Catholic Church sa Pilipinas? Malaking katanungan yan, yung binabanggit nga ni Ma'am Lorraine, no? You may be stronger in influence, but it does not matter kung ang taong bayan ngayon ay namumulat na, wala na pong busay-sayan kasi alam ng taong bayan kung paano nyo pinagtakpan ang mga magnanakaw, ang mga mandarambong, ang mangungurakot. Bakit ginagamit, Ma'am Lorraine, itong semblance of religious organizations to form part of the so-called wide latitude of complainants in the impeachment complaint against Sara Duterte, maliban sa credibility purpose? Sa tingin ko, ma'am, ginagamit ito para sa propaganda talaga. Para yung mga hindi maaabot ng pagpapaliwanag, ay sasabihin nila, tingnan mo, mga madre, pare, pastor, nagsama-sama, masama talaga yung mga Duterte. Masama talaga yan si Sara Duterte. Yan ay kung hindi po magpupursige tayo ng mga namumulat na upang ipaliwanag po ang kontra-naratibo at kontra-impormasyon, pwedeng makapanloko at makapanlinlang sila. Pero syempre hindi natin papayagan yon sapagkat natututo ang mga Pilipino sa karanasan. Like Ma'am Lorraine, nagkukunwari sila Dilima, sila Asidri, sila Trillanes na sila ang sa likod ni Madriaga. Pabalik-balik sila doon. Sila ang nagbi-briefing before mag-execute ng affidavit niya si Madriaga, ay si Dilima nakipagpulong sa kanya. And then, bago isa lang ang impeachment complaint kay Sara Duterte, si Madriaga nakipagpulong din kina Asidri at iba pang mga personalidad na konektado dito sa mga complainants na ito. Sa tingin ba ninyo ito ay maitatago ninyo sa taong bayan? Sa tingin ba ninyo nakakahawa ang kabanalan dahil may suot na sotana ang pari at madre, ay may mga habito, at dahil may mga pastor dyan? Si Benny Abante, pastor din. Pero tinatawag siyang banal na aso, santong kabayo. Hindi siya nirerespeto sapagkat nakikita ng taong bayan ang kanyang ginagawa, ang kanyang mga sasamahan niya, yung mga manunupil at abusado sa Kongreso na nasasangkot sa pagnanakaw at pag-abuso sa poder at kapangyarihan. So hindi po nakakahawa ang kabanalan mula sa sotana at habito, subalit ito po ay mas lalo lamang nagpapakita ng sinasabi namin ni Ma'am Lorraine, contrast of reality. Sa totoo lang, ginagamit yan na cover para magkunwari, hindi para magbigay ng lehitimong reklamo sapagkat wala naman talagang ebidensya sila kundi maniobra at manipulasyon ang ginagamit nila dahil alam nila they have the numbers at the House of Representatives right now, Ma'am Lorraine. Ang ganda nga, ang ganda talaga ng ng nangyayari ngayon, Age of Information, napakaganda. Kasi yung mga sutana na yan at saka yung mga habito ng mga madre, when I was growing up, no, for a lot of Filipinos, where did we see them? We saw them in anti-Marcos rallies, di ba? Sila yung galit kay Marcos, no? So bakit ngayon, ang ganda kasi, ang galing talaga kasi ni Bongbong, talagang maliwanag na magnanakaw. O talaga maliwanag na magnanakaw. Kumbaga, lightning rod talaga siya. Para siyang neon sign, magnanakaw ako. So pag ikaw ay kumampi sa magnanakaw na yun, baka-obvious na tapos na ang debate, no? Talagang magnanakaw yan. Kahit na pa sabihin ni Ping Lacson, kahit na pa sabihin ng HOR, na mga buwaya din yung mga putsang yan, di ba? So,
ang kagandahan diyan kay Bongbong Marcos, his utility, no, ang gamit niya Mhm. ay pinapakita niya sa Pilipino. Ito mga madre, ito mga pare, dati anti-Marcos ito, ngayon Marcos na Marcos, kahit na halatang-halatang magnanakaw ako, di ba? Tapos ang hinahabol nila ay si Sara Duterte na clear na ng COA ilang beses with the highest opinion, unqualified opinion. Ibig sabihin, hindi magnanakaw si Inday Sara. So bakit nila hinahabol? Tsaka all those years, galit na galit ang Catholic Church kay Marcos. Pero nung pagdating ni Digong, na nagkaroon ng free education, nagkaroon ng universal healthcare, bakit Mhm. ikaw ang bibig nila? Aba, putya, mag-isip naman kayo kung kanina ninyo binibigay ang tiwala ninyo. Hindi lang sa politikong pulpol, kung hindi sa mga santong banal na, what do you call that, Eric? Kundi sa mga, Santong kabayo, banal na aso. yun. Totoo, di ba? I mean, really. And yun, ganun. So, ah, ang kagandahan kasi ng mga Hapon, no, and other countries na umusad ang bansa nila, marunong mag-isip ang kanilang Yeah. mga mamamayan. At nakikita ko yun sa Pilipino ngayon, na despite, no, the multi-billion, maybe even trillion operation for misinformation, para bidabidahin itong si drug addict, kanal na kanal pa rin ang survey niya, 'di ba? So Klaro. nag-iisip na ang Pilipino. So yun yung maganda doon. Agree. Pero mag-isip pa tayo further, 'di ba? Further. You have to be able to question authorities. You have to be able to question figures that you've trusted all your life. Are they still worthy? Are they still worthy? Kasi sinasabi ni alam mo ba, Eric, I'm not quoting verbatim. Sabi ni Carl yung the morning of your life will be so different from the evening of your life. The things that you used to believe in the morning of your life, at the evening of your life will have become a lie. Oh yeah, man. I'm telling you, I'm a dinosaur. So all those things that I thought were sacred at that time, like for instance the Nobel Peace Prize, binigay ba naman kay Maria Ressa, kung hindi ka ba Maria naman nagising nun, di ba? Nakakatawa, di ba? So at saka age of information talaga, no? Andiyan nakita na natin na sinasabi na it's already being discussed in the open, what the CIA is, what the deep Yeah. state is, what they've done to Ukraine, to Afghanistan, all the evils in this world. And now the Epstein files are out there, and then we can put two and two together, and Laila De Lima holding hands with these phony hypocrites, di ba? So, di Correct. ba? And speaking about that, ma'am, yung ambisyon sa poder at kapangyarihan, nakakapagpabubutin pala, no? Oh, Hindi yeah. lang pala ito nagiging ipokrito ka at naging banal-banalan, kagaya ng mga nakasuot ng sutana at habito na nagagamit sila nitong mga Yeah. hilaw na komunistang grupo ng akbayan, nakikipaglambot-singan sa mga komunistang teroristang grupo na mamamatay tao, nanununog ng bobomba, pumapatay ng pulis at sundalo, at Yeah. nagre-recruit at nagwawasak ng buhay ng kabataang Pilipino, pero barkada nila. Barkada Yeah. nila, pero yung naninindigan laban sa drogista, sindikato at kriminal, at ayaw sa mga nanggagahasa, ayaw sa mga nangungurakot, at talaga namang malakas ang tindig laban sa mga abusado sa lipunan, yun ang kinakalaban nila ngayon. Pero sabi ko nga, ma'am, nakakabobo pala ang sobrang ambisyon sa kapangyarihan kahit matalino ang dating mo. Halimbawa, si Shelo Magno, nagpapakilalang propesora ng economics and financial analysis sa UP Diliman. Pero hindi niya alam kung anong function ng isang vice president at ng mga Oo. opisyal ng gobyerno para singilin niya si Sara Yeah. Duterte. Bakit? May napakulong ka na ba? May nakasuhan ka ba? Abogado ka pa naman, wala ka namang kinasuhan na korap. Nakalimutan niya na si Sara Duterte, o alam niya na si Sara Duterte hindi ombudsman, hindi siya DOJ secretary, hindi rin siya NBI director, hindi siya Office of Solicitor General. Si Sara Duterte ay standby president. That is her duty. That's it. Constitutionally mandated standby president for the Republic of the Philippines. Yan ang kanyang primary function, na magiging healthy siya, matino at maayos dahil siya ang nakatakda na magiging presidente. All the rest are secondary, and she cannot do her profession while she is the vice president. Suspended ang pag-practice niya ng kanyang pagiging abogado. Ma'am, ano yung reaction mo dito sa nagpapakilalang matalino,
pero nagiging lantarang bobo dahil sumasakay sa ambisyon na pwede nilang gamitin ang politika ngayon para muling manumbalik sa poder kasi nakalinya ito si Shelo Magno sa yellow and pink zombies na mga lapdog na bagong recruit ni Marcos at Romualdez at ang gamit niyang maskara propesora sa UP Diliman. Yeah, well, like you said earlier, no, propaganda value, no. In other words, itong mga talking heads nila are out there to mislead the Filipino people. They're out there talaga to confuse us, no. Oo nga, ba't naman si Sara, bakit siya hindi mag-file ng kaso, 'di ba? Hindi talaga siya pwede kasi bawal 'yun. Bawal sa batas 'yun. I don't know, maybe Chelo Magno doesn't know that, but I don't think so. I think she knows, and or maybe she's just stupid. I don't know. You can be stupid and smart at the same time, 'di ba? You can't know Okay. everything. But the value of that is to confuse the Filipino people. Therefore tayo, ang message sa atin, dapat marunong tayo mag-isip, no? Kasi pero alam mo Eric, the funny thing is, no, I have a lot of friends who are dilaw, no, na supposedly matalino. Pero kasi na-form na yung bias no. So iniisip nila, bakit si Inday, no? Sabi ko, really, you want to get into a discussion with that, 'di ba? And then even if I tell them the truth and I show proof, no, that na clear na siya, no, they'll still say Inday Lustay. So, yung propaganda value nun, yun ang hinahabol nitong mga ito. And you know, the bad thing here, no, for me, is that dinadumb down nila yung discourse. Nagiging bobo yung diskusyon about things that are very important, like accountability and ano. Bakit si Shelo Magno ba? Has she ever asked for the resignation of Bongbong Marcos? No, she No. hasn't. And she was very clear about something like dapat tanggalin si Inday, 'di ba? Parang si Risa Ontiveros, 'di ba, sinasabi niya na mas maganda dapat kasi talaga tanggalin muna si Inday tapos hahabulin na namin 'yan. So sa madaling salita, hindi talaga, they're not really for accountability. They don't really care. Filipinos are suffering because of the theft of Bongbong Marcos and his incompetence. No, they don't care. They don't really care. Kaya nga this is why na-flush na sa Tana 8 Inodoro na yung mga yan. At nakabalik lang dahil kay George, 'di ba? George Garcia, kupal, yung pinaka-corrupt na COMELEC commissioner, no. No, sana Sindikato ng COMELEC. Yeah. Yeah, dapat So, yan ang isunod na ipa-impeach, ma'am eh. yeah, Dapat yes, yan tanggalin, yes. no? Dahil hindi magre-resign yan eh. Guarantee assurance operator yan ni Marcos at ni Lisa so that they can control and manipulate elections, including the 2028 elections. Kasi ang term niya ni Garcia, mga kababayan, hanggang 2031 pa yata, Ma'am Lorraine. Or 2032. Ang pagkakaalam ko, 2032 pa yata yan, Ma'am Lorraine. Kaya delikado po ang taong bayan kapag ganyan ang nakaupo na COMELEC chairman at mga miyembro niya.